Alam nyo ba na sa Norway, isang pangkaraniwang kultura na para sa mga lalaki at babae ang magsauna ng magkasama na walang saplot sa katawan? Upang alisin ang diskriminasyon sa kasarian, ang mga kababaihan ay kasama na rin sa conscription ng militar, kung saan sila ay naninirahan sa iisang espasyo kasama ng mga kalalakihan mula sa pagsasanay hanggang sa pagligo. Nang marinig ko ito, may mga lalaking Hapon akong kakilala na nagbiro na gusto na nilang mag-empake at lumipad agad papuntang Norway. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kwento ng isang babaeng nagsilbi bilang miyembro ng Special Forces sa Norway. Isang gabi, pagkatapos ng hapunan, umuwi siya sa kanilang bahay matapos ang matagal na panahon at naghanda para maligo. Ngunit kinabukasan, natagpuan niya ang kanyang sarili na naliligo kasama ang isang estrangherong Pilipinong lalaki na wala ring saplot. Walang pag-aalinlangan, sumabay siya sa pagligo at pinagtawanan na lamang sa isip ang pagiging balisa ng lalaki. Ngunit ayon sa kanya, ang ikinagulat at lalong ikinalito niya ay ang mga sumunod na kilos ng lalaking Pilipino. Ano kaya ang nangyari? Halina't pakinggan natin ang kanyang kwento. Habang naglalakad ako sa luntiang kagubatan sa labas ng Oslo, magaan ang aking mga hakbang pauwi. Ito ang daan pabalik matapos ang 3 taong pagsisilbi sa Special Forces. Ang huni ng mga ibon at ang malamig na hanging dumadampi sa aking ilong ay matagal ko nang hindi naramdaman. At napuno ng galak ang aking dibdib. Sa aking backpack, tanging mga alaala na lamang ng buhay militar ang natira. Sa edad na 26, muli akong bumalik sa simula. Ang ibig sabihin ng simula ay kailangan ko na namang pag-isipan kung ano ang susunod na landas. Natatahakin ko. Ang pangalan ko ay Freya. Ipinanganak at lumaki ako sa isang lugar malapit sa Oslo, Norway. Mula pagkabata, ang pagtakbo ang naging sentro ng buhay ko. Mula elementarya, nagpakita na ako ng galing, nanalo sa maraming pambansang kompetisyon sa athletics at napili bilang kandidato para sa national team noong kalagitnaan ng aking kabataan kung saan sumailalim ako sa propesyonal na pagsasanay. Tila maayos ang lahat. Ngunit iba ang katotohanan. Nang makarating ako sa mas mataas na antas, hindi na umunlad pa ang aking mga record. Nag-ensayo ako mula umaga hanggang gabi, sinunod ang mahigpit na dieta, at halos hindi natutulog sa pagpupursige, ngunit pareho pa rin ang resulta. Ang bansag sa aking rising star ay unti-unting naging pabigat. Sa sobrang pag-aalala, paulit-ulit kong natapilok ang aking bukong-bukong. At sa huli, kinailangan kong tapusin ang aking karera bilang atleta noong ako ay nasa early 20s. Para sa isang tulad ko, na ibinuhos ang lahat sa pagtakbo. Hindi maipaliwanag ang sakit ng kabiguang iyon. Naligaw ako ng landas ng matagal-tagal. Hanggang sa dumating ang sulat para sa aking military service. Sa Norway, matagal nang kasama ang mga kababaihan sa conscription at isang salita mula sa aking ama ang nagpabago sa aking buhay. Freya, kung sasali ka rin lang naman, bakit hindi mo subukan sa Special Forces? Dahil may tiwala ako sa aking lakas? Tila magandang ideya iyon. Hindi. Marahil, naisip ko na ito ay isang pagkakataon upang maging mas malakas pa. Kaya't nag-apply ako sa Special Forces ng Norway at matapos ang mahigpit na proseso ng pagpili, isa ako sa iilang babaeng nakapasa. Sa loob ng 3 taon, sumailalim ako sa mga pagsasanay na sumubok sa hangganan ng aking pisikal na kakayahan at nagpatibay sa aking isipan. Natutunan ko kung paano mabuhay sa gitna ng matinding lamig. Kung paano gumawa ng mabilis na desisyon sa mga kritikal na sitwasyon. At kung paano makipagtulungan sa aking mga kasama upang makumpleto ang isang misyon. Isang ibang uri ng lakas ang umusbong sa aking pagkatao. Iba sa lakas na mayroon ako noong ako'y atleta pa. At ngayon, sa wakas, natapos na ang aking serbisyo at pauwi na ako. Pagpasok ko sa aming bakuran, sinalubong ako ng aming bahay na walang pinagbago mula 3 taon na ang nakalipas. Wala ang aking ama dahil may biyahe siya. Ngunit ang pamilyar na amoy ng aming tahanan ay nagbigay sa akin ng kapanatagan.
Nang buksan ko ang pinto gamit ang aking susi, napangiti ako dahil wala talagang nagbago. Ibinaba ko ang aking mga gamit at nagpasya na maligo muna. Ang huling araw ko sa militar ay naging abala at hindi ako nakaligo ng maayos. Umakyat ako sa ikalawang palapag at binuksan ang pinto ng banyo. Ang tanawing bumungad sa akin ay hindi ko inaasahan. Isang estrangherong lalaki ang naliligo. Nang magtama ang aming mga mata, labis siyang nagulat, nataranta, at hindi malaman kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay upang takpan ang kanyang sarili. Sa kabilang banda, hindi ako gaanong nabigla, aaminin ko. Sa unang tingin, dahil estranghero siya sa loob ng bahay, nakaramdam ako ng kaunting pagbabanta. Ngunit nang makita ko ang kanyang reaksyon, nawala agad ang aking pag-iingat. Sa Norway, normal na kultura ang mag-sauna nang walang saplot at maging ang mga locker room sa mga pampublikong swimming pool ay bukas. Ngunit ang reaksyon ng lalaking ito ay labis-labis. Ang kanyang mukhang namumula at ang pagkataranta niya ay nakakatawa. Napansin ko agad na siya ay isang Pilipino. Siguradong hindi siya Norwegian. Kalmado akong naglakad palapit sa shower at sinabi, "Medyo bastos yata kung tititigan mo lang ako ng ganyan." Sa sinabi kong iyon, lalo siyang nataranta at tumalikod. Walang anumang pag-aalala. Nagsimula akong maligo. Sandali siyang natulala habang pinapanood ako, ngunit nang magtama muli ang aming mga mata, dali-dali niyang tinapos ang kanyang paliligo at lumabas. Dahil sa aking karanasan sa Special Forces, kung saan kasama ko ang mga lalaki sa iisang tirahan, at kung minsan ay sabay-sabay kaming naliligo habang nasa training, mabilis akong nakabawi ng aking kompostura. Pagkatapos kong maligo, bumaba ako sa sala at naroon na ang aking ama. Nagulat siya at masayang niyakap ako ng mahigpit. "Kamusta ang buhay militar? Mukhang malusog ka," masaya niyang sabi. Ngunit agad akong dumiretso sa punto. "Dad, may nakita akong estranghero." "Sino siya?" Biglang nanigas ang ekspresyon ng aking ama. Pagkatapos ay napakamot siya sa ulo at tila natatarantang sinabi, "Naku, nakalimutan ko. Ang tanga ko. Hindi ko naaalala kung kailan ka darating." Isa siyang binatang galing sa Pilipinas. "Jose ang pangalan niya." Pinapaupahan ko sa kanya. "Ang kwarto mo." Sandali akong natigilan. Ang kwarto ko? At ayon sa kanya, may natitira pang ilang buwan sa kontrata. Palaging problema ang pagiging makakalimutin ni Itay. Ngunit ito ay talagang hindi ko inaasahan. "Dad, nag-message ako sa'yo na ngayon ako darating." Nahihiya siyang ngumiti. Kinuha ang kanyang telepono. Masyadong maraming trabaho nitong mga nakaraang araw kaya magulo ang isip ko. "Pero huwag kang mag-alala. Mabait na bata yan. Aalis din siya pagkatapos ng ilang buwan." Napabuntong hininga ako, ngunit agad ding napangiti. Sanay na ako sa ganitong pag-uugali ni Itay. At saka, malaki naman ang bahay, kaya maaari akong gumamit ng ibang kwarto. "Sige po, gagamitin ko na lang ang ibang kwarto." Ngumiti si Itay na tila nagpapasalamat. Bigla kong naalala ang lalaking tila takas na lumabas mula sa banyo, si Jose. Ang kanyang seryosong pagkataranta ay nakakatawa at sa isang banda tila kaibig-ibig. Naisip kong hindi siya lalaking lalaki, ngunit kasabay nito, hindi rin naman masama ang ganoong uri ng pagkainosente. Oras na ng hapunan. Tinawag ni Itay si Jose upang formal kaming ipakilala sa isa't isa. Magalang na yumuko si Jose. "Magandang gabi po. Ako po si Jose at pasensya na po talaga sa nangyari kanina." Natawa ako sa kanyang paputol-putol na Norwegian at sa kanyang mga taingang namumula pa rin. Inilahad ko ang aking kamay. "Freya, walang kaso yun dito sa Norway. Huwag mo nang isipin." Maingat na kinuha ni Jose ang aking kamay at mabilis ding binitawan. Ang kanyang kaba ay nagpaalala sa akin ng isang bagong recruit sa unang araw ng pagsasanay sa Special Forces. Sinubukan ni Itay na pagaanin ang sitwasyon. "Oh, ayan. Magkakilala na kayo. Kaya maging komportable na kayo, Freya. Simula ngayon, gamitin mo muna ang kuwartong ginagamit natin para sa mga bisita. Okay lang ba?" Sumagot ako na ayos lang.
At saka ko binalingan si Jose. Kamusta ang kwarto ko? Nagustuhan mo ba? Tumango si Jose. Opo, napakaganda po. Ang ganda ng tanawin ng gubat mula sa bintana. At sisiguraduhin ko pong hindi ako makakaistorbo. Sa buong hapunan, magalang si Jose. Paminsan-minsan ay nakikipag-usap siya kay Itay tungkol sa kultura ng Norway. At napansin kong malalim ang kanyang kaalaman. Ako naman ay kadalasang nakikinig lamang. Sinagot ko ng maikli ang mga tanong ni Itay tungkol sa buhay militar. At muling sumagi sa isip ko ang tanong, ano na ang susunod kong gagawin pagkatapos kumain? Habang inililipat ko ang aking mga gamit sa bago kong kwarto, binalikan ko ang aking panahon sa Special Forces. Ang 3 taong serbisyo ay tunay na nagpatatag sa akin. Binitiwan ko na ang pangarap kong maging atleta. Ngunit tiyak na may mapaggagamitan ang aking karanasan at ang lakas na nakuha ko sa Special Forces. Habang pinagmamasdan ko ang kalangitan ng Oslo mula sa bintana, muling sumagi sa isip ko ang isang ideyang matagal ko nang pinag-iisipan. Ang lakbayin ang St. Olav's Way, isang pilgrimage, ang 643 kilometrong Gudbrandsdalen Path patungong Trondheim. Matagal nang nasa bucket list ko ang paglalakbay na ito. Ngayong katatapos lang ng aking serbisyo at nasa tuktok ng aking pisikal na kondisyon, naisip kong ito na ang tamang panahon para subukan, ito ay magiging isang panahon para tanungin at sagutin ang maraming katanungan tungkol sa aking kinabukasan. Kinabukasan, sinabi ko kay Itay ang aking plano. Gaya ng dati, iginalang niya ang aking desisyon. Magandang ideya yan. Marami kang maiisip habang naglalakad. Narinig ni Jose ang aming usapan habang nag-aalmusal at biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Ang St. Olav's Way po? Nasa bucket list ko rin po yan. Sa sandaling iyon, muli kong tiningnan si Jose sa ibang paraan. Isang binata mula sa ibang kultura na interesado sa isang tradisyonal na pilgrimage ng Norway. Tila mas interesante siyang tao kaysa sa una kong inakala. Siyempre, sariwa pa rin sa isip ko ang kanyang pagkataranta sa banyo. Bakit interesado ang isang taga-Pilipinas sa pilgrimage ng Norway? Sinabi ni Jose na gusto niyang magkaroon ng pagkakataong mas makilala ang kanyang sarili at subukan ang kanyang mga kakayahan. Puno ng kuryosidad na pinanood siya ni Itay habang nagsasalita, nagbiro ako ng bahagya. Pero mabilis ako ha? Baka hindi mo kayanin. Malakas na tumawa si Itay at tinapik ang balikat ni Jose. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo sinusubukan. Kahit bumagsak po ako, huwag niyo akong tulungan. May kumpiyansang sagot ni Jose. Napatawa ako sa kanyang sagot. Taliwas sa inaasahan, may tiwala siya sa sarili. May mga nakikita akong ganitong uri ng tao sa Special Forces. Mukhang mahina sa simula ngunit kayang tumagal hanggang sa huli. Siyempre, kailangan ko pang makita kung totoo nga iyon. Mula kinabukasan, sinimulan namin ang aming paghahanda. Sinuri namin ng mabuti ang lahat, mula sa pagkain, kagamitan, mapa, hanggang sa impormasyon tungkol sa mga tuluyan. Habang ako ay nakatuon sa praktikal na paghahanda gamit ang aking karanasan sa Special Forces, si Jose naman ay masusing naghanda ng mga materyales tungkol sa kasaysayan at kultural na kahalagahan ng ruta. Magkaiba ang aming pamamaraan, ngunit sa kakaibang paraan. Nagtutugma ito. Bago kami umalis, naghanda si Itay ng isang maliit na salusalo para sa amin. Naghain siya ng mga tradisyonal na pagkaing Norwegian at ipinagdasal ang aming kaligtasan. Naghanda naman si Jose ng isang espesyal na kape na dala niya mula sa Pilipinas, ang kapeng barako. Habang umiinom ng mabangong kape, napaisip ako kung ano kaya ang magiging takbo ng paglalakbay na ito kasama ang estrangherong ito. Kinaumagahan, maaga kaming umalis mula sa panimulang punto malapit sa Oslo. Perpekto ang panahon ng kalagitnaan ng Mayo. Malamig at sariwa ang hangin, at puno ng buhay ang mga luntiang paligid. Ang unang araw ay medyo madali. Naglakad kami ng halos 20 kilometro, karamihan ay sa patag na daan kaya nakarating kami sa aming unang tuluyan ng walang gaanong pagod. Dahil sa aking lakas na nahubog sa militar, madali lang para sa akin. Sa kabilang banda, si Jose,
kahit na tila hirap sa paghinga sa simula, ay nakasunod. Ngunit ang ikinagulat ko, ni minsan ay hindi siya humingi ng pahinga. Paminsan-minsan lang siyang umiinom ng tubig at naghahabol ng hininga bago tahimik na magpatuloy. Ang kanyang determinasyon ay higit pa sa aking inaasahan. Ang unang tuluyan ay isang lumang farmhouse na ginawang guest house. Nakakuha kami ng murang presyo dahil para ito sa mga pilgrim. Pagkatapos ng hapunan, inilabas ni Jose ang kanyang laptop at masusing isinulat ang ruta na aming nilakad at ang mga bagay na nakita niya. Ako naman ay nakatingin lang sa labas ng bintana, nag-iisip, nagsisimula ng lumabas ang aming magkaibang estilo sa paglalakbay. Sa ikalawang araw, nagsimula ang tunay na hamon. Matatarik na daan at masungit na kalupaan ang naghihintay sa amin at bigla pang umulan. Mabilis kong tinahak ang paakyat at pababang daan sa bundok, ngunit unti-unting napag-iiwanan si Jose. Nang hintayin ko siya, ngumiti siya na tila nahihiya. Matagal na akong hindi nakakalakad ng ganito kalayo, kaya hindi ko masyadong mamanage ang pace ko. Pero hindi ako susuko. Sa sinabi niyang iyon, sa hindi malamang dahilan, gumaan ang aking pakiramdam. Sa huli, dumating kami sa aming pangalawang tuluyan, 2 oras na huli sa aming plano. Basang-basa si Jose at halatang pagod, ngunit hindi pa rin niya pinalampas ang pagtatala ng araw na iyon. Nakakatuwang pagmasdan siyang masipag na nagtatype habang pinapatuyo ang kanyang basang laptop. Kailangan mo ba talagang isulat yan araw-araw? Hindi ba't sapat ng damhin na lang? Tanong ko. Seryosong sumagot si Jose. Gusto kong itala ang aking mga iniisip at nararamdaman sa sandaling ito. Naaalala ko ang mga malalaking pangyayari noong bata ako. Pero kapag binalikan ko, marami na akong nakalimutang mahahalagang alaala. Madaling makalimutan ang mga damdamin ng isang sandali. Nag-isip ako sa kanyang sinabi. Palagi akong nakatuon sa kasalukuyan, ngunit totoo rin na dahil doon, maraming sandali ang naging malabo na. Ang mga alaala ko bilang atleta, ang mga karanasan sa Special Forces, maraming bahagi na ang lumabo dahil hindi ko itinala. Sa ikatlong araw, umalis kami kasabay ng pagsikat ng araw. Tumila na ang ulan at isang maaliwalas na langit ang sumalubong sa amin. Nagkapaltos ang mga paa ni Jose, ngunit tahimik siyang nagpatuloy. Ginamit ko ang aking kaalaman sa first aid na natutunan sa militar para gamutin ang kanyang mga paltos. Manghang-mangha si Jose habang pinapanood ang aking mga kamay. Pati ba yan? Tinuturo sa Special Forces? Tumango ako at ikinuwento ang mga pinakamahihirap na sandali sa aming pagsasanay. Kung paano mabuhay sa gitna ng matinding lamig, kung paano pagkasyahin ang limitadong pagkain sa loob ng 1 linggo, at kung paano bumuo ng tiwala sa mga kasama. Habang nagkukuwento, naging malinaw muli ang aking mga alaala. Taimtim na nakinig si Jose. Ang lakas niyo po pala talaga, Freya. Sa totoo lang, sa Pilipinas, iniiwasan ko ang mga mahihirap na training na tulad ng sa militar. Nagulat ako sa sinabi niya. Nagpatuloy siya. Mahirap para sa akin na sumali sa mga ganoong pagsasanay dahil sa aking kalusugan. Mukha man akong malakas ngayon. Pero noong bata ako, malala ang hika ko at sakitin ako. Kaya siguro, mas lalo kong gustong patunayan ang sarili ko. Sa kanyang tapat na pag-amin, unti-unti na rin akong nagbukas ng aking sarili. Ikinuwento ko ang aking kabiguan bilang atleta, ang pagkaligaw ng landas pagkatapos magretiro, at ang tunay na dahilan kung bakit ako sumali sa Special Forces. Habang naglalakbay, unti-unti naming nakikilala ang isa't isa. Sa ika-5 araw, nakarating kami sa unang malaking bayan. May palengke kung saan nakabili kami ng sariwang prutas at tinapay. Sinubukan ni Jose na makipag-usap sa mga lokal gamit ang kanyang paputol-putol na Norwegian. Kahit na maraming mali, nakakatuwa ang kanyang lakas ng loob. Paminsan-minsan ay tinutulungan ko siyang mag-translate. Nang gabing iyon, sumali kami sa isang maliit na pagdiriwang sa plaza ng bayan. May tradisyonal na musika at sayawan, at malugod kaming tinanggap ng mga lokal. Sinubukan ni Jose na matutunan ang tradisyonal na sayaw ng Norway
Ngunit pinagtawanan siya ng lahat dahil sa kanyang mga alanganing galaw. Ngunit ang kanyang pagpupursige ay kahanga-hanga. Pagkalipas ng 1 linggo, nakuha na namin ang aming ritmo. Maagang aalis, maglalakad hanggang hapon, at sa gabi ay magkukuwentuhan tungkol sa aming mga nakita at naramdaman. Noong una ay may ilangan pa. Pero ngayon ay iginagalang na namin ang pace ng isa't isa. Si Jose ay palaging gustong sumunod sa eksaktong oras. Oras ng pag-alis, oras ng pahinga, at inaasahang oras ng pagdating lahat ay planado at sinusubukang sundin. Ako naman ay mas malaya. Kung may magandang bulaklak sa daan, hihinto ako para pagmasdan. Kung may biglang lumitaw na talon, liliko kami. Dahil sa pagkakaibang ito, minsan ay nagkakaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Sa 10 araw, nagreklamo si Jose. Hindi tayo sumusunod sa plano. Masyado kang pabigla-bigla, Freya. Ngayon, 2 oras na naman tayong huli sa itinakdang oras. Naiintindihan ko ang kanyang punto, ngunit ipinaliwanag ko rin ang aking panig. Ang paglalakbay ay hindi laging ayon sa plano. Minsan, kailangan mong maligaw para makatuklas ng bago. Nang gabing iyon, nagtayo kami ng tolda malapit sa isang lumang simbahan. Nagniningning ang mga bituin sa kalangitan. Umupo si Jose sa tabi ko at tahimik na nagsalita. Sa totoo lang, palagi akong namumuhay ayon sa plano, ang inaasahan ng mga magulang ko. Ang mga requirements sa eskwela, ang pressure ng lipunan, sinubukan kong gawin lahat ng perpekto. Kaya minsan, naiinggit ako sa mga taong tulad mo, Freya, na malayang namumuhay. Sa kanyang tapat na pag-amin, nagbukas din ako ng aking kalooban. Kabaligtaran naman ako. Namuhay ako ng walang plano at naligaw ng landas. Pagkatapos kong tumigil bilang atleta, parang nawalan ako ng direksyon. Pati ang Special Forces, nagkataon lang na pinili ko at sa ganoong paraan, sinimulan naming intindihin ang aming pagkakaiba. Pagdating ng 15 araw, natututo na kami mula sa kalakasan ng isa't isa. Nagsimula kong igalang ang pagiging planado ni Jose, at unti-unti namang tinanggap ni Jose ang aking pagiging malaya. Ang pinakakahanga-hangang pagbabago ay ang pisikal na lakas ni Jose. Noong una, hirap na siya sa 20 kilometro, pero ngayon ay kaya na niya ang 30 kilometro. Tuwing umaga, ginagawa niya ang mga stretching na itinuro ko at natutunan niyang i-conserve ang kanyang lakas sa tamang paraan ng paglakad. Ang bilis ng kanyang pag-unlad ay kahanga-hanga. Sa 21 araw, nakarating kami sa pampang ng isang maliit na lawa sa Eidsvoll. Napakaganda ng paglubog ng araw sa lawa ng araw na iyon. Sinubukan ni Jose na kunan ng litrato ang tanawin, ngunit naubusan siya ng baterya at ng hinayang. Sinabi ko sa kanya, "Minsan, mas maganda kung itatatak mo na lang sa iyong mga mata nang walang kamera. Sa ganoong paraan, tunay itong mananatili sa iyong puso." Sandaling nag-isip si Jose at ibinaba ang kanyang kamera. Magkatabi kaming umupo at pinanood ang paglubog ng araw. Biglang nagsalita si Jose. "Freya, buti na lang at kasama kita sa paglalakbay na ito. Kung mag-isa lang ako, maraming bagay ang pinalampas ko." Sa sinabi niyang iyon, sa hindi malamang dahilan, uminit ang aking dibdib. Ang kasamang una kong inakalang magiging abala ay nagiging mahalaga na sa akin ngayon. Ang kanyang kaseryosohan, tiyaga, at pagnanais na matuto ay unti-unting naging kaakit-akit. Nang gabing iyon, sa loob ng aming tolda, habang magkahiwalay kaming nakahiga sa aming mga sleeping bag at nakatingin sa kisame kung saan tanaw ang mga bituin, unang beses kong naramdaman na ang aking damdamin, para kay Jose, ay higit pa sa pagiging kasama o kaibigan. Ang kanyang regular na paghinga habang natutulog ay nagbigay sa akin ng kakaibang kapanatagan. Hindi ko alam kung kailan nagsimula ang damdaming ito, ngunit sigurado akong hindi ko na ito mapipigilan. Nakalipas na ang kalahati ng aming paglalakbay, at kami ay nagiging perpektong magkapareha na nagpupuno sa kakulangan ng isa't isa. Ngayon, mas lalo akong nasasabik sa natitirang bahagi ng aming paglalakbay.
Sa ika-21 araw ng aming pilgrimage, pumasok kami sa huling 100 kilometrong bahagi. Ang mainit na sikat ng araw ay tumatagos sa mga puno, at ang malamig na hangin ay nagpapalamig sa aming pawis. Si Jose ay isa ng ganap na bihasang hiker. Ang kanyang alanganing paglakad sa simula ay nawala na, at ngayon ay may kumpiyansa na siyang naglalakad. Ang panunood sa kanyang pagbabago ay nagbigay sa akin ng kakaibang kasiyahan. Nang araw na iyon, tinatahak namin ang masungit na bahagi ng Dovre Mountains. Pagkatapos ng halos 2 oras na matarik na pag-akyat, narating namin ang pababang daan. Masyadong matarik ang dalisdis, at kailangan ng iba yung pag-iingat sa bawat hakbang. Ginamit ko ang aking teknik sa pagbaba na natutunan sa Special Forces at maingat na bumaba. Sinabihan ko rin si Jose na mag-ingat. Madaming bato at madulas. Dahan-dahan lang. Sinunod ni Jose ang aking payo at maingat na bumaba. Ngunit sa isang iglap ng aking pagwawalang bahala, gumulong ang isang bato sa aking paanan. Nawalan ako ng balanse at natapilok ang aking kanang bukong-bukong. Sa biglaang sakit, hindi ko napigilang mapaungol. Aray! Mabilis na lumapit si Jose na nasa likuran ko. Sinuri niya ang aking kalagayan at agad na nagsimulang mag-first aid. Kinuha niya ang benda mula sa kanyang bag at mahigpit na ibinalot sa aking bukong-bukong. Idinikit niya ang malamig niyang tumbler sa aking bukong-bukong upang mabawasan ang pamamaga. Ang kanyang mga galaw ay nakakagulat na sanay. Okay lang, tapilok lang to. Sinubukan kong tumayo habang sinasabing okay lang ako, ngunit isang matinding kirot ang tumusok sa aking bukong-bukong. Seryoso ang mukha ni Jose habang sinusuri ito. Malinaw na mas malala ito kaysa sa simpleng tapilok. Ngunit nasa gitna kami ng kabundukan at ang susunod na bayan ay hindi bababa sa 5 oras na lakarin. Magpahinga lang ako saglit, okay na to. Hindi tayo pwedeng madelay. Tahimik na umiling si Jose. Kinuha niya ang aking backpack at ipinatong sa ibabaw ng kanyang sariling backpack. Mabigat na ang kanyang dala at tiyak na mas bumigat pa ito nang idagdag ang sa akin. Ngunit wala siyang sinabi at dinala ang parehong backpack. Lumapit siya sa akin at mahinang sinabi, "Kumapit ka sa akin, dahan-dahan tayong maglakad. Huwag mong pilitin." Sinubukan kong tumanggi, ngunit ang kanyang matatag na tingin ay pumigil sa akin. Kaya nagsimula kaming dahan-dahang bumaba. Bawat hakbang ko ay may kasamang sakit. Ngunit maingat akong naglakad habang nakakapit sa balikat ni Jose. Sinabayan niya ang aking mabagal na paglakad at paminsan-minsan ay sinusuri ang aking kalagayan. Halos 2 oras kaming naglakad ng ganoon. Lalong lumala ang sakit sa aking bukong-bukong. Namuo ang pawis sa aking noo at hinihingal na ako. Napansin ni Jose ang aking kalagayan at nag-alok na magpahinga muna. Habang nakaupo sa isang bato at umiinom ng tubig, pinagmasdan ko si Jose. Kahit nadala niya ang 2 backpack, hindi siya nagreklamo at mas inaalala pa ang aking kalagayan. Hindi ka ba nahihirapan? Tanong ko. Ngumiti si Jose. Halata ang pagod sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang ngiti ay mainit. Biglang uminit ang aking dibdib. Ang lalaking ito ay hindi miyembro ng Special Forces o isang atleta, ngunit ang lakas na ipinapakita niya sa sandaling ito ay higit pa sa sinumang nakilala ko. Matapos magpahinga, naglakad kami muli. Dahan-dahang lumubog ang araw at naging kulay ginto ang kagubatan. Sa normal na pagkakataon, mamamangha ako sa ganda ng tanawin, ngunit ngayon, dahil sa sakit at pagod, wala akong ganang gawin iyon. Uy, Jose, iwan mo na lang dito ang backpack ko. Babalikan na lang natin o hihingi ako ng tulong mamaya. Matigas na umiling si Jose sa aking mungkahi. At maikli siyang sumagot. Sinimulan natin to ng magkasama, kaya dapat tapusin din natin ng magkasama. Sa isang salitang iyon, natigilan ako. Habang tinitingnan ko ang likod ni Jose, isang bagong damdamin ang umusbong sa akin para sa kanya. Pisikal na lakas, responsibilidad. Kabaitan ng tunay na lakas na matagal ko nang hindi nakikita ay nasa kanya. Bago tuluyang lumubog ang araw, nakarating kami sa isang maliit na nayon. Sinalubong kami ng may-ari ng isang maliit na inn sa pasukan ng nayon na may gulat na ekspresyon. Tila lalo siyang nagulat sa itsura ni Jose
na may dalang dalawang malalaking backpack. Mabilis na inihanda ng may-ari ang aming kwarto at, matapos suriin ang aking bukong-bukong, nagdala ng mga gamit pang first aid. Pagpasok namin sa kwarto, sinuri agad ni Jose ang aking bukong-bukong. Binalot ni Jose ng malamig na tuwalya ang aking bukong-bukong at maingat na pinahiran ng halamang gamot na ibinigay ng may-ari ng inn. Ang kanyang mga kamay ay banayad at maingat. Kailangan mong magpahinga bukas. Baka lalong lumala kapag pinilit mo, sabi ni Jose habang ginagamot ako. Sumang-ayon ako. Sa totoo lang, mas masakit kaysa sa inaasahan ko at tila hindi ako makakalakad agad. Matapos gamutin ang aking bukong-bukong, lumabas si Jose para maghanap ng hapunan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya na may dalang mainit na sabaw, tinapay at lokal na herbal tea. Sabi nila, nakakatulong daw itong tsaa para mabawasan ang sakit. Uminit ang aking puso sa kanyang pag-aalaga. Habang kumakain, pinag-usapan namin ang nangyari sa araw na iyon. Nag-aalala si Jose na dapat gumaling agad ang aking bukong-bukong, ngunit iba ang nasa isip ko. Jose, maraming salamat talaga sa araw na ito. Dala-dala mo ang 2 backpack sa mahirap na daan na iyon, pero ni minsan hindi ka nagpakita ng pagod. Nahihiyang ngumiti si Jose. At mahinang sinabi, sa totoo lang, kapag maraming iniisip, naglalakad lang ako ng marami. Kapag napagod ang katawan ko, lumilinaw ang isip ko. Ngayon, dahil para sa iba ang pagod ko. Sa mga salitang iyon, bumilis ang tibok ng aking puso. Sa panahon ko sa Special Forces, maraming lalaki ang nakasama ko sa pagsasanay, ngunit ni minsan ay hindi ako nakaramdam ng ganito. Sa tapat na mga salita ni Jose, tila tuluyan nang nabuksan ang aking puso. Kinabukasan, nagpahinga kami ng isang buong araw. Maagang dinala ni Jose ang doktor ng nayon. Matapos suriin ang aking bukong-bukong, sinabi ng doktor na hindi naman malubha ang pinsala ngunit kailangan ng ilang araw na pahinga. Nagpasya kaming manatili pa ng 2 araw sa nayon na iyon. Sa panahon ng aming pamamahinga, hindi umalis si Jose sa aking tabi. Naglakad-lakad siya sa nayon. Nagdala ng mga interesanteng kuwento at pagkain, at magkasama kaming nagpalipas ng oras. Mas marami kaming napag-usapan kaysa dati. Ikinuwento ni Jose ang kanyang buhay sa Pilipinas, ang kanyang pamilya, at mga pangarap. Ibinahagi ko rin ang aking mga saloobin tungkol sa aking nakaraan at hinaharap. Sa 3 araw, bumuti na ang kalagayan ng aking bukong-bukong. Ipinilit pa rin ni Jose na siya ang magdadala ng aking backpack. Ngunit hinati na lang namin ang laman nito para gumaan at ako na ang nagdala. Dahan-dahan naming muling sinimulan ang paglalakbay. Dahil sa aking pinsala, mas mabagal ang aming paglakad at dahil dito, mas napagmasdan namin ng detalyado ang paligid. Palaging nasa tabi ko si Jose. Sinusuri ang aking kalagayan at humihinto kapag kailangan. Nang pumasok kami sa huling 50 kilometrong bahagi, kami ay naging napakahalaga na sa isa't isa. Sa paggising ko sa umaga, ang mukha ni Jose ang una kong hinahanap habang naglalakad buong araw. Ang kanyang presensya ay nagbibigay sa akin ng lakas. Malinaw kong naintindihan na ang damdaming ito ay higit pa sa pagkakaibigan. Sa huling araw ng aming pilgrimage, narating namin ang isang burol kung saan tanaw ang Trondheim. Kamangha-mangha ang tanawin ng lungsod sa di kalayuan. Hindi pa rin ako makapaniwala na malapit nang matapos ang aming 643 kilometrong paglalakbay. Umupo kami sa tuktok ng burol at pinanood ang paglubog ng araw. Hindi ko akalain na ganito kabilis lilipas ang 31 araw, sabi ni Jose. Sumang-ayon ako. Ang ilangan noong una kaming magkita ay nawala na. At ngayon, kahit hindi kami magsalita, naiintindihan na namin ang isa't isa. Mahinang hinawakan ni Jose ang aking kamay. Mainit ito. Freya, mayroon bang ganito kahabang date? Ang pinakamasaya para sa akin ay ang simpleng paglalakad. Kasama ka. Sa mga salitang iyon, tuluyan nang natunaw ang aking puso. Ang mga damdaming matagal kong pinigilan ay bumuhos habang nakatingin sa mga mata ni Jose. Nakumpirma ko na siya ay naging isang espesyal na tao sa aking buhay. Pagkatapos tuluyang lumubog ang araw,
Tinahak namin ang huling bahagi. Habang naglalakad patungo sa Nidaros Cathedral sa Trondheim, napagtanto ko na ang pinakamalaking regalo ng paglalakbay na ito ay si Jose. Sinimulan ko ang pilgrimage para lamang hanapin ang aking direksyon, ngunit natagpuan ko ang isang hindi inaasahang pag-ibig. Nang makarating kami sa katedral, nagkatinginan kami at ngumiti ng malawak. Sa pagtatapos ng mahabang paglalakbay, tahimik kaming naghawak kamay. Hindi na kailangan ng mga salita. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko ang aking hinaharap at ang direksyon ng aking puso. Ito ay ang daan na lalakarin ko kasama si Jose. Kumuha kami ng litrato sa harap ng katedral at tinanggap ang aming sertipiko ng peregrinasyon. Maingat na inilagay ni Jose ang sertipiko sa kanyang bag at sinabi, "Simula pa lang ito ng ating kuwento." Ngumiti ako sa kanyang sinabi. Sa gayon, natapos ang aming pilgrimage, ngunit isang bagong paglalakbay ang kasisimula pa lamang. Pagkatapos ng pilgrimage, nanatili kami ni Jose ng isa pang buwan sa Norway. Habang hinihintay na tuluyang gumaling ang aking bukong-bukong, naglakbay kami sa paligid ng Oslo. Inayos ni Jose ang kanyang mga materyales para sa kanyang thesis habang ikinukwento sa akin ang tungkol sa Pilipinas. Habang naririnig ko ang mga kwento tungkol sa kanyang bayan sa Maynila, lalo akong naging interesado. Isang araw, maingat na nagmungkahi si Jose. "Freya, gusto mo bang sumama sa Pilipinas? Kailangan ko na ring tapusin ang thesis ko at sa tingin ko, magiging bagong karanasan ito para sa iyo." Biglaan ang kanyang alok, ngunit sa aking puso, matagal ko nang gustong makasama siya. Kaya't walang gaanong pag-aalinlangan, pumayag ako. Iginagalang ng aking ama ang aking desisyon, ngunit hindi niya maitago ang kanyang pag-aalala. Sa huli, iniwan ko ang Norway at sumakay ng eroplano kasama si Jose patungong Pilipinas. Nang makarating kami sa Naya, para akong napunta sa ibang mundo. Ang siksikang paliparan, ang mabilis na pagkilos ng mga tao, ang mga hindi pamilyar na wika at kultura, lahat ay bago at kamangha-mangha. Mahigpit na hinawakan ni Jose ang aking kamay at pinakalma ako. "Dahan-dahan lang, masasanay ka rin. Tutulungan kita." Pagdating namin sa Maynila, inayos namin ang aming mga gamit sa condo unit ni Jose. Maliit, ngunit komportable ang espasyo. Ang tanawin ng city lights mula sa bintana ay ibang-iba sa Oslo. Ang dami ng mga gusaling nagbibigay kulay sa kalangitan ay nakakabighani. Mula sa araw na iyon, nagsimula akong masanay sa buhay sa Pilipinas. Ang unang buwan ay napakahirap. Ang language barrier, ang pagkain, ang mga pagkakaiba sa kultura, lahat ay hindi pamilyar. Ngunit palaging nasa tabi ko si Jose para tulungan ako. Mula sa mga pangunahing salita sa Tagalog, sa paggamit ng pampublikong sasakyan hanggang sa pag-order sa mga kainan. Isa-isa niya itong itinuro sa akin. Tulad ng aming pilgrimage sa Norway, magkasama naming tinatahak ang isang bagong landas dito. Pagkalipas ng 2 buwan, nagsimula akong mag-isip tungkol sa aking career. Sayang naman, kung mananatili lang akong turista. Si Jose ay bumalik na sa kanyang graduate school para tapusin ang kanyang thesis, ngunit ako ay wala pa ring layunin. Isang araw, niyaya ako ni Jose na mag-jogging sa Academic Oval sa UP. Gusto raw niyang magpaturo kung paano tumakbo. Matagal na akong hindi nakakatakbo. At bumalik ang mga alaala ko bilang atleta. Kahit medyo nanibago ang aking katawan, naroon pa rin ang pakiramdam. Habang tumatakbo sa tabi ng mga puno ng akasya, bigla kong napagtanto. Tapos na ang pangarap kong maging atleta. Ngunit ang aking karanasan at kaalaman ay asset pa rin. Nang turuan ko si Jose at nakita kong unti-unting gumaganda ang kanyang postura, ang kasiyahang naramdaman ko ay ibang-iba sa dati. Kaya't nang gabing iyon, sinabi ko kay Jose ang aking ideya. Paano kaya kung subukan kong magturo ng aking karanasan sa pagtakbo sa iba? Nagliwanag ang mga mata ni Jose. Tumayo siya at kinuha ang kanyang laptop. Nag-search siya sa internet at ipinaliwanag sa akin ang tungkol sa running culture sa Pilipinas. Mataas daw ang interes ng mga tao sa kalusugan at dumarami ang mga tumatakbo, ngunit kakaunti ang pagkakataong makakuha ng propesyonal na gabay.
Isang running class na ituturo mismo ng isang elite European athlete. Ano sa tingin mo? Magagamit mo ang iyong karanasan at makakapagbigay ka ng bagong halaga sa mga Pilipino. Ang kanyang mungkahi ay eksakto ang direksyon na hinahanap ko. Mula kinabukasan, sinimulan namin ang paghahanda. Gumawa si Jose ng social media account at isang simpleng website. Ako naman ang bumuo ng running program at curriculum. Ginamit ko rin ang aking karanasan sa Special Forces at nagdagdag ng mga paraan ng physical training. Nagsimula kami sa maliit na paraan. Isang running class para sa mga baguhan na ginaganap tuwing weekend sa UP Academic Oval. Ipinakalat ni Jose ito sa social media at ipinakilala sa ilang kaibigan. Sa unang klase, 5 lang ang dumalo. Tinuruan ko sila ng tamang postura sa pagtakbo, paraan ng paghinga, at pag-regulate ng pace. Kahit paputol-putol pa ang aking Tagalog at tinutulungan ako ni Jose mag-translate, mas malakas ang epekto ng aking mga demonstrasyon kaysa sa salita. Nakakagulat, naging positibo ang reaksyon ng mga unang dumalo. Nagdala sila ng mga kaibigan sa susunod na klase at sa pangalawang pagkakataon, 15 na ang dumalo. Humanga ako sa sigasig at kaseryosohan ng mga Pilipino sa pag-aaral. Sinunod nila ang bawat isa sa aking mga tagubilin at maraming tanong. Pagkalipas ng 1 buwan, nagsimulang kumalat ang balita tungkol sa aming Norway running class. Umabot sa 30 ang mga kalahok at lumawak kami sa iba't ibang parke at lugar. Palaging nasa tabi ko si Jose para suportahan ako hanggang sa humusay ang aking Tagalog. Hindi lang siya simpleng interpreter, kundi isang partner sa pagpapalago ng aming negosyo. Ang konsepto na binigyan ko ng diin, ehersisyo, na may filosofiya, ay lubos na tinangkilik. Hindi lang ito simpleng paggalaw ng katawan, kundi isang proseso ng paghahanap ng kapayapaan ng isip at paglampas sa sariling limitasyon. Ang pagsasama ng mental strength training na natutunan ko sa Special Forces ay naging bagong karanasan para sa marami. Dahil sa mabilis na pagkilos ni Jose, kahit na mabagal siyang maglakad, pagkatapos ng 3 buwan, sa tulong niya, opisyal na naming nairehistro ang aming negosyo at nagbukas ng isang studio. Isang maliit na espasyo malapit sa isang ilog, ngunit masaya kami na mayroon na kaming sariling base camp. Sa weekdays, nagkakaroon kami ng one-on-one personal training sa studio. At sa weekends, group running class sa mga parke. Habang nasasanay ako sa buhay sa Pilipinas, marami rin akong naranasang culture shock. Ang mabilis na takbo ng buhay sa syudad, ang mapagkumpetensyang kultura, ang komplikadong mga patakaran sa pakikipag-ugnayan minsan ay mahirap intindihin. Ngunit kasabay nito, ang pagiging magalang, maalalahanin, tiyaga, at passion ng mga Pilipino ay nagbigay sa akin ng sariwang inspirasyon. Ang pinakakahanga-hanga para sa akin ay ang konsepto ng bayanihan. Ipinaliwanag ito ni Jose bilang isang mainit na ugnayan sa pagitan ng mga puso. Noong una, hindi ito pamilyar sa akin, ngunit unti-unti kong naintindihan ang kahulugan nito. Bumuo kami ng malalim na ugnayan sa mga miyembro ng aming running class na higit pa sa relasyon ng isang trainer at kliyente at naging isang tunay na komunidad. Pagkalipas ng 1 taon, ang aming running class ay naging kilala na sa Maynila. Na-feature kami sa ilang magazine at nakatanggap ng mga imbitasyon para sa mga special lecture mula sa iba't ibang kumpanya. Humusay na rin ang aking Tagalog at kaya ko nang magturo ng walang tulong ni Jose. Ngunit nanatili si Jose sa aking tabi. Namamahala sa lahat ng aspeto ng negosyo. Habang nagiging matatag ang aming negosyo, lalong lumalim ang aming relasyon. Palaging iginagalang ni Jose ang aking opinyon at kasama ko siyang nag-iisip para sa aking mga pangarap. Sa bawat bagong hamon, siya ang aking pinakamatatag na taga-suporta. Isang partnership na hindi ko kailanman inakala noong una kaming magkita sa Norway, sa 2nd anibersaryo ng aming pagsasama sa Pilipinas. Nagbakasyon kami sa isang maliit na beach sa Batangas. Habang nakatingin sa dagat, binalikan namin ang mga nakaraang panahon. Sa sandaling iyon, nakumpirma ko na gusto kong makasama ang lalaking ito habang buhay.
Bagaman tradisyonal na ang lalaki ang nagpo-propose, ayokong magpatali sa ganoong kaugalian. Habang naglalakad sa dalampasigan, lakas loob kong sinabi kay Jose, Jose, noong una, pinagtawanan kita. Pero ngayon, ikaw ang nagbangon sa akin. Ngayon, ako naman ang susuporta sa iyo. Pakasalan mo ako. Namuo ang luha sa mga mata ni Jose. Walang imik. Niyakap niya ako ng mahigpit. At mula sa kanyang bulsa, kinuha niya ang isang maliit na kahon. Nagulat ako. May singsing sa loob. Pati ba naman sa pagpo-propose? Inunahan mo ako. Nagkatinginan kami. At nagtawanan. At sa ganoong paraan, kami ay naging engaged. Naging simple ang aming kasal. Dumating ang aking ama mula sa Norway at nagkaroon kami ng isang mainit na pagsasama kasama ang pamilya ni Jose. Kahit nagaling kami sa magkaibang kultura, iisa lang ang wika ng pag-ibig. Pagkatapos ng kasal, pinalawak pa namin ang aming negosyo. Tinawag namin itong Running Academy, bumuo ng formal na programa, at nagbukas ng ilang branch. Hindi lang simpleng pagtakbo, kundi nagsimula rin ako ng mga special coaching program para sa mga miyembrong gustong subukan ang marathon, trail running at maging ultramarathon. Ang nakakagulat ay natuklasan ko ang kasiyahan sa pagtakbo na hindi ko naramdaman noong ako ay atleta pa. Hindi na ako nakatuon sa mga record o medalya, kundi sa purong kasiyahan sa proseso ng pagtakbo. Ibinahagi ko ang pilosopiyang ito sa aming mga miyembro at maraming tao ang nakahanap ng balanse sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtakbo. Ngayong 3 taon na ng aming kasal, mayroon na kaming maliit na bahay sa labas ng Maynila. May hardin at maliit na exercise facility. Naging bahagi na ng aming araw-araw na buhay ang pagtakbo ng magkasama tuwing umaga at pagbabalik tanaw sa araw sa gabi. Kahit nagaling kami sa magkaibang kultura, magkasama kaming bumubuo ng isang bago. Maniwala man kayo o hindi, 3 beses sa isang linggo, sabay pa rin kaming naliligo. Ito ay para hindi namin makalimutan ang aming simula at natatawa naming inaalala ang nakakahiyang sandali na iyon. Hindi na namumula si Jose, ngunit minsan ay hindi pa rin niya ako matitigan ng diretsyo. Ang ganoong uri ng pagka-inosente ay isa sa mga dahilan kung bakit mahal ko siya. Ang aming Running Academy ay higit pa sa isang negosyo ngayon. Ito ay isang komunidad, isang lugar kung saan nagtitipon ang mga taong may iba't ibang pinagmulan, magkasamang tumatakbo, nagbabahagi ng kanilang mga kwento. At lumalago, paminsan-minsan, ikinukwento namin ni Jose sa mga miyembro ang aming kwento, mula sa unang pagkikita sa banyo sa Norway, sa pilgrimage, hanggang sa aming bagong simula sa Pilipinas. Noong nakaraang linggo, bumisita muli ang aking ama sa Pilipinas. Ipinagmamalaki niya ang komunidad na aming binuo. At gaya ng dati, pabiro niyang sinabi, buti na lang at pinaupahan ko ang kwarto ko noon. Nagtawanan kaming lahat. Minsan, ang pinakamagagandang bagay sa buhay ay dumarating ng hindi planado. Alam na namin ni Jose kung bakit kami magkasamang tumatakbo ngayon. Hindi ito para makarating ng mabilis sa destinasyon, kundi para mag-enjoy sa proseso ng paglalakbay ng magkasama. Ang aming pag-ibig, na nagsimula sa isang hubad na pagkikita, ay dumaan sa 643 kilometrong pilgrimage at ngayon ay nagpapatuloy sa isang paglalakbay ng habambuhay. Ngayon, alam ko na. Ang tunay na pag-ibig ay isang proseso ng pag-unawa sa kahinaan ng isa't isa at sabay na paglago, at ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa pisikal na kapangyarihan, kundi sa tapang na isakripisyo ang sarili para sa taong mahal mo.